Kahon-kahon at mga maleta umano ang idinideliver ng dating aide ni Roberto Bernardo. Kahon-kahon at maleta, di umano, ang dinideliver ni Bernardo. Bakit yung maleta at kahon-kahon ni Bernardo pinakikinggan? Wala naman siyang ebidensya, picture, video, CCTV, ganyan. Wala naman. Samantalang yung 18 Marines na nagsasabi, maleta yung dinideliver nilang pera kay Kimbo, kay Chua, kay Dilima, kay Trillanes. Ba't di kayo naniniwala? Ba't hindi pa nakakulong ang mga yan? Bakit si Bong Revilla nakakulong? Di ba? O alam na natin. O ginagamit lang talaga si Bong Revilla para meron silang scapegoat. Fall guy. Sa ilang kilalang personalidad, kabilang sa mga pinangalanan sa korte sina dating Senador Bong Revilla Jr., Senador Jinggoy Maniniwala ka si Bong Revilla lang yan? Di ba? Maniniwala ka si Chis Escudero lang yan? Maniniwala ka si ano lang yan? Si Nancy Binay lang yan? Ganyang kalaki pera, 1 bilyon yung isosoli mo, naniniwala ka ito lang mga pangalan na ito. Ang nilagay lang niyang mga pangalan dyan, yung kalaban ng kabilang kampo, kalaban ng amo niya. Ang takin mo, state witness yan, puro sa hearsay. State witness yan, umamin na siya ang mastermind diyan, may mastermind kasi sa corruption, may mastermind din diyan sa DPWH. Sa DPWH, si Bunuan at saka yan, si Yusek Bernardo, ang totoong mga mastermind ng scam diyan sa DPWH. Pagka halimbawa sa DepEd naman, o meron ding mastermind sa DepEd. Halimbawa sa Department of Transportation, may mastermind din ng corruption sa Department of Transportation. Naghahanap lang sila ng mga tarantadong politiko na magpopondo doon sa sindikato nila. Magpopondo doon sa mga proyekto, mga procurement na kickback sila. Pero ang utak kung sino ang gumagawa kung paano nanakawin yung pera, bawat departamento may mastermind yan. Sa departamento ng DPWH, ang mastermind si Cabral, yan, si Bernardo Alcantara, yan, si Bonoan, sila yan. So ngayon, para mapagaan yung kanilang pananagutan, magtututuro yan kung sino-sino. May ebidensya? Wala. Ang tagal-tagal na nitong hearing na to, wala silang ebidensyang may pakita na si Senator Bong Revilla sangkot. Sinabi lang na nakakatanggap siya ng kickback. Sinabi lang na yung proyekto siya ang proponent. Pero yung nakatanggap pa siya ng pera, na i-deliver ba sa kanya? Meron bang mga text messages na may papakita sila na talagang nanghingi ng pera o nagre-request ito si Bong Revilla ng komisyon? Wala naman. So ibig sabihin, talagang tinatarantado lang itong si Bong Revilla for the sake na meron nakakulong. Pero yung nakakulong ba may kasalanan? Ayon dito sa mga hearing na nagaganap ngayon? Wala. Tinanong, meron kahon-kahon at maleta ang pinadalang pera. Tinanong yung mga nagde-deliver, mga driver. Pera ba yun dala-dala nyo? Hindi namin alam. Basta alam namin maleta. Alam namin kahon. Hindi naman pala pera yun eh. So nagko-contradict yung sinasabi ng driver niya doon sa amo. So hindi alam ng driver na pera yung dinideliver. Buti pa yung 18 Marines, alam nila na pera yung dinideliver nila. Kasi kailangan mong ipaalam para paingatan nila eh. Tama? Estrada at ilang dating opisyal ng ehekutibo. Pero ayon sa testigo, hindi niya alam ang laman ng mga ito. Si Margot Gonzalez sa report. Inilahad sa korte ni Perhil Nino Garcia, dating personal aide ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang umano'y pag-deliver niya ng mga kahon sa iba't ibang personalidad. Ito ay sa gitna lang nagpapatuloy na bail hearing sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng malversation case laban sa dating opisyal at iba pang akusado. Ayon sa testigo, 12 kahon ang kanyang i-deliver sa bahay ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa White House compound sa Cavite. Nagkaroon din umano siya. Alam din nito ni Remulla na hindi pwedeng hearsay lang eh. Kasi dito sa hearsay nito ni Bernardo, kasama din si Chis. Pero tinan mo, hindi niya makasuhan si Chis Escudero. Bakit? Pag kinasuhan mo kasi ito si Bong Revilla, madali mong mapapaniwala yung tao. Kasi nga, meron na siyang dating kaso. Low-hanging fruit, kay ano mismo galing yun eh. Kay SOJ Remulla eh. Ngayon, si Chis Escudero, hindi mo pwedeng basta-basta ikulong. Unang-una, abogado si Chis. Walang ebidensya, tapos ipakukulong mo ng ganun-ganun lang. Babalik sa'yo yan. Kaya nga, kay Chis Escudero, ang ginawa ni Remulla, kung saan convenient sa kanila, para maipakulong si Chis, ginamit niya yung testimonya ng 18 Marines. Kasi doon sa 18 Marines, nadama yung pangalan ni Chis eh. So nakakatawa lang, kasi bakit si Chis lang? Doon sa mga pangalan na binanggit ng 18 Marines yung kakasuhan ng ombudsman.
So dito, alam mo na kagad na kinakana nila yung mga kalaban nila sa politika. Ito si Bong Revilla, kalaban nila sa politika sa Cavite. Si Chis Escudero naman, kalaban ni Martin Romualdez yan. Pwede kasing tumakbong presidente rin yan balang araw o ditong darating na eleksyon eh. So alam mo yun, kaya alam natin na talagang tinitira lang dito. At isa pa, kapag si Escudero nakulong, paano na yung impeachment ni VP Sara? Hindi ba? So magkukulang na yung numero ng mga senator judges. Isa yan sa mga nakikita nating anggulo nila. Kaya ang tinitira nila si Chi, si Jinggoy, ito si Bong Revilla, si Villanueva. Pero tinan mo si Kimbo. Si Stella Kimbo, wala nang posisyon yun. Dapat pwede nang kasuhan ng ombudsman. Pero kita mo, hindi niya kinakasuhan yun. Merong picture sa bahay ni Stella Kimbo. Nandun pa yung bisikleta niya na nagatid ng mali-malita ron. Tinan mo, hindi niya kinakasuhan yun. Yan lang yan eh. Panggigipit lang talaga yan. Ang deliveries kay Senator Jinggoy Estrada, dating DepEd Undersecretary Traigiv Olivar, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at kay Carlene Villa. Katulad yan, si Bunuan, ba't hindi pa nakakulong yan? Si Traigiv Olivar, ba't di pa nakakulong yan? Siya rin naman ang binabanggit din naman siya dito ni Bernardo. Bakit si Bong Revilla lang nakakulong? So alam mo talaga na tinatarantado nila yung proseso. 12 kahon din umano ang inihatid nila kay Estrada San Juan. Samantala 4 na maleta at 15 kahon ang i-deliver kay Olivar. Isang medium-sized paper bag at isang kahon naman ang inihatid kay Cabral. Mahigit 50 kahon naman ang kabuang i-deliver kay Bunoan. 50 kahon dineliver kay Bunuan. Kung pakikinggan natin yan si Bernardo, di dapat nakakulong na to si Bunuan. Di naman siya state witness. Bakit hindi nakakulong? Gago kayo eh. Sa 3 magkakahiwalay na pagkakataon. Ayon sa testigo, nangyari ang mga delivery mula taong 2023 hanggang 2025. Base yan sa utos umano ni Bernardo. Nabonyag din na sa basement parking ng Diamond Hotel umano isinasagawa ang Sino nag-uutos? Si Bernardo. Bakit siya mag-uutos? Kasi siya mastermind. Kung susundan natin yung logic nila, walang ibang mastermind dito kundi itong Bernardo na ito. And the reason why yung Bernardo na yan, nililigtas niya yung sarili niya kasi siya talaga mastermind. Kailangan niya magturo ng ibang tao para maging least guilty siya at magkaroon siya ng immunity. Ganyan din ginagawa ni Madriaga, di ba? Si Madriaga, leader ng Kidnap for Ransom Group, anong ginawa? Tumistigo laban kay Inday Sara. Kita mo ngayon, di ba? Nothing to lose siya eh. Pwede pa siyang mapalaya. Eto, ganun din. Ang gagawin niya, sorry lang siya ng pera, maggagawa siya ng istorya, iba na yung sinumpaan niya doon sa testimonya niya ngayon. State witness siya, di ba? Gago. Kakarga at bagsakan ng mga kahon. Gayunman sinabi ng testigo na wala siyang alam sa laman ng mga kahon at maleta dahil nakatape at nakalak ang mga ito. Hindi rin umano siya nagtatanong kay Bernardo dahil nagagalit ito kapag tinatanong. Dagdag pa niya na lamang niya na maaring pera ang laman ng mga ito nang pumutok ang kontrobersiya. Sinabi rin ng witness na hindi siya nangangamba noon dahil naniniwala siyang hindi siya ipapahamak ni Bernardo. Humarap din sa witness stand ang dating driver ni Bernardo. Ayon dito, nakita umano niya si Revilla noong i-deliver ang mga kahon. Ngunit sa pagtatanong ng depensa, inamin niyang wala siyang ebidensyang magpapatunay na nakita niya ito sa naturang lugar. Nasa testimonya, nakita doon. Pero sabi niya, hindi niya nakita. Nakita pero hindi nakita. Wala siyang ebidensya na makapagpapatunay na nakita niya talaga si Revilla doon. Pwede nilang batayong lahat na lang ng tao, chismoso, tas pakikinggan natin. Mali naman yun, nakakulong yung tao, tas wala kayong ebidensya. Dapat kung gusto niyo magtuloy-tuloy itong kaso na to, okay lang naman para mapapatunayan ni Revilla na hindi siya kawatan. Pero dapat ipayagan niya na yung pagpapiyansa niya. Hinuhold niyo yung tao eh. Wala naman palang ebidensya sa kanya. Wala rin umano siyang ebidensya na mga tauhan ni Revilla ang nagbaba ng mga kahon mula sa sasakyan. Hindi naman nakasipot sa pagdinig si Bernardo dahil umano sa sakit itong acute bronchitis, follicular pharyngitis at chronic rhinosinusitis. Inaasahan sana siyang tumistigo kasama ang kanyang mga tauhan araw ng Huwebes. Sa kabila nito, pinasisipot siya ng korte sa susunod na pagdinig bukas araw ng Biyernes. Samantala, dumalo naman sa pagdinig si dating Senador Revilla. Matatanda ang pinayagan siya kamakailan ng korte na ma-excuse sa hearing dahil sa kanyang migraine. Sir, kamusta po? Ganit ang legal counsel ni Revilla na hindi ka panipaniwala ang testimonya ng mga dating tauhan ni Bernardo. Wala naman silang katunayan na inilakip sa kanilang mga salaysay bukod sa kung ano yung sabi nila at kung ano di umano yung sinasabi ni Yusek Bernardo.
Samantala, bukod kay Bernardo, aasahan ding haharap sa araw ng Biyernes bilang testigo si Gerard Opulencia, ang dating regional director. Diba? Puro di umano. Ganyan ngayon ang style, puro di umano, puros walang ebidensya. Puros kabalbalan. Ang ina ninyo, mga hayop kayo talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at